inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang Module 6, Quarter 4 sa Filipino 10 na ang pamagat ay si Padre Florentino. Ating talakayin ang katauhan ni Padre Florentino, ang kanyang papel sa nobela, at subukin nating sagutan ang mga gawain para sa module na ito. Sino nga ba si Padre Florentino? Ano ang kanyang karakter sa nobelang El Filibusterismo? Ano ang kanyang papel sa nobelang ito? Aalamin natin ang mga katanungang iyan sa talakayan ngayong araw. Halina simulan muna natin ang pagpapakilala sa katauhan ni Padre Florentino. Si Padre Florentino ay isa sa mahalagang tauhan sa nobelang El Filibusterismo. Siya ay isang pari na may malalim na pananampalataya sa Diyos at mataas na pagpapahalaga sa moralidad, katarungan at pagmamahal sa bayan. Siya ay isang Pilipinong pari na namumuhay ng tahimik sa isang baybayin. Siya ay matalino, makadiyos at may malinis na konsensya. Hindi siya tulad ng ibang praile na makapangyarihan at mapang-abuso. Mahalaga ang papel ni Padre Florentino sa dulong bahagi ng nobela. Siya ang tumanggap kay Simon bago ito mamatay. Sa kanilang pag-uusap, ipinakita niya ang kahalagahan ng tamang paraan ng pagbabago. Hindi sa pamamagitan ng kaharasan, kundi kabutihan at moralidad. Narito ang mga kabanata na kinasangkutan ni Padre Florentino. Una, sa Kabanata 3, na may pamagat na ang mga alamat. Sa kabanata na ito, nakasakay siya sa Bapor Tabo at nakikipag-usap siya tungkol sa mga alamat ng Ilog Pasig. Dito, ipinakikilala siya bilang isang mabuting pari. Sa Kabanata 38 naman, na may pamagat na ang kasawian. Dito, binanggit si Padre Florentino bilang tiyuhin ni Isagani. Siya ang taong pinuntahan ni Simon upang magtago matapos mabigo ang kanyang mga plano. Ito ang nagsisilbing tagpuan ng mga huling pangyayari, ang kanyang tahanan. Sa huling kabanata naman, ang Kabanata 39. Dito pinakamahalagang lumitaw si Padre Florentino. Tinanggap niya si Simon na sugatan at naghihingalo. Nakinig siya sa mga pagtatapat ni Simon tungkol sa kanyang mga plano at pagkakamali. Ibinigay niya ang isang makapangyarihang talumpati tungkol sa tamang paraan ng pagbabago. Sa huli, itinapon niya ang kayamanan ni Simon sa dagat na ibinigay sa kanya matapos ang kanyang pagkamatay. Dahil natapos na natin ang mga kabanatang kinasangkutan ni Padre Florentino, para naman sa gawain natin mamaya, atin naman tatalakayin ang paglalarawan. Ano nga ba ang paglalarawan? Ang paglalarawan na isang diskurso na ang layunin ay pamamala sa nakikinig o bumabasa ang nakikita ng mata, ang naaamoy ng ilong, naririnig ng tenga, at nararamdaman ng ating balat. Ito ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumuo ng isang malinaw na larawan. Larawan sa isip ng mga mambabasa o nakikinig sa pamamagitan ng tiyak na salitang naglalarawan. Gaya ng pang-uri at pang-abay, malinaw na naipapakita ang katangian ng tao, lugar o pangyayari na ating nakikita, naririnig o nadarama. Ang paglalarawan ay may dalawang uri. Una, karaniwan o konkretong paglalarawan. Pangalawa, masining o abstraktong paglalarawan. Ang una muna nating tatalakayin ay ang karaniwan o konkretong paglalarawan. Ito ay naipapakita sa pisikal o konkretong katangian. Nagbibigay lamang ito ng impormasyon sa inilalarawan, pisikal na anyo, antas ng pamumuhay, pag-uugali, mga kasanayan at iba pa. Sa halimbawa na ito, ginamit natin ang salitang bata, mataas at mataba. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ipinakita natin ang paglalarawan base sa ating mga nakikita. Ngayon naman, ating subukang sagutin ang module na ang pamagat ay Gawaing 1, Pagsubok ng Kaalaman. Panuto. Piliin sa hanay B ang katumbas na kaisipang namayani sa akdang tinalakay. Gamitin ang pagpapaliwanag sa mga paniniwala at pagpapahalaga sa hanay A. Halina't sagutin natin.
Number 1. Ang mga kabataan ay masigasig sa kanilang mga balak na maitatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Humahanap sila ng mga paraan upang maisakatuparan ang kanilang mga adhika. Tama! Ang sagot ay letter E. Kawang gawa at paninindigan sa sariling prinsipyo. Number 2. Binibigyang diin ang katotohanan kung walang kalayaan ay walang katarungan. Ang sagot ay letter A. Kabuluhan sa edukasyon. Number 3. Pag-iral ng di pagkakapantay-pantay ng mga tao sa lipunan kung saan ay may mga mataas ang uri tulad ng Kastila, mayayaman at praile, at mga abang mamamayang tulad ng Mestizo at Indio. Number na ito, ang sagot sa letter D, ay kalupitan at pagsasamantala sa kapwa. At number 4, taong may takot at matibay na pananampalataya sa Diyos. May pagpapahalaga sa kanyang bayan para sa ikabubuting ng mamamayan. At may pag-ibig sa magulang dahil simula pagkabata, sila na ang nag-aruga at nagbigay buhay. Ang sagot ay letter C, pagmamahal sa Diyos, bayan, pamilya at kapwa-tao. Number 5, ang pagtitiis ng mga maralita na sa pilitang paggawa. Ang sagot ay letter C, ang pamamahala sa pamahalaan. Dahil natalakay na natin ang paglalarawan at ang dalawang uri nito, atin naman ngayong sagutin ang gawaing ang pamagat ay ilarawan mo. Panuto. Gamit ang angkop at masining na panglalarawan ng tao, pangyayari at damdamin. Ilarawan si Padre Florentino gamit ang grapikong pantulong. Bilang isang pari, si Padre Florentino ay isang mabuti at makabayang pari. Siya ay may malalim na pananampalataya sa Diyos, makatarungan at may malasakit sa kapwa. Siya ay hindi sang-ayon sa pang-aabuso ng mga praile. Ang mga pangyayaring natuklasan niya ay ang pagkatao ni Simon at ang lahat ng plano ni Simon sa paghihiganti. Ito ay nalaman niya sa Kabanata 39 na kung saan siya ay pinuntahan ni Simon. Ang mga damdaming naramdaman niya, siya ay malungkot at nanghihinayang sa sinapit ni Simon dahil sa kabila ng kanyang masamang balak para lamang sa kanyang pansariling pangangailangan, ay may masalimuot pa rin siyang nararanasan. I just had to let you know you're